bago ang pagsisimula ng pista ng Mahal na Puon ng Cruz sa Bocaue, Bulacan, binasbasan na ang pagodang gagamitin sa ipoprosesyon sa Ilog ng Wawa. May mga ipinapatupad namang panuntunan ng mga otoridad para hindi na maulit ang trahedyang naranasan nila noong 1993. At live mula sa Bocaue sa Bulacan, may report si Jamie Santos. Jamie? Marisa, sa misa sinimula ng mga taga-Bocaue ang pagsisimula ng kanilang selebrasyon at novenaryo para sa papalapit ng pista ng Mahal na Puon ng Cruz sa Wawa. Binasbasa ng bagong gawa at bagong disenyo ng pagoda ng Mahal na Puon ng Cruz sa Wawa. May taas itong 50 talampakan. Hugis korona ito at gawa sa bakal na pinalamutian ng makukulay na ilaw. Simbolo raw ng matatag at matibay na kanilang pananampalataya. Singkulay ng kanilang buhay dahil sa biyayang ipinagkaloob sa kanila ng Mahal na Puon ng Cruz sa Wawa. Naniniwala kasi ang mga taga-Bocaue na ang tradisyong ito ng pag-iikot ng pagoda ng Mahal na Puong Cruz sa Wawa sa Bocaue River ang kanilang crowning glory. Ang pagoda ng Mahal na Puong Cruz sa Wawa ay lunduyan ng pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. Matapos ang pista sa July 5, gagawin na raw itong chapel. Gagawin po natin siyang chapel dun mismo sa lugar. Magtatayo po ang Hermanidad ng 2015 ng bantayog ng Mahal na Puong Cruz sa Wawa kung saan ito napulot. Mahalaga rin daw sa kanila ang pagbabalik ng tradisyong ito matapos na matigil ng ilang dekada dahil sa trahedya. Matatandaang taong 1993, daang-daang deboto ang nasawi matapos lumubog ang pagoda dahil sa overloading. Kaya para matiyak ang seguridad ng mga deboto na sasakay sa pagoda, pinag-aralan maigi ng mga kinonsulta nilang engineers at kinuwenta ang bawat bigat ng bakal na ginamit. Mula 200 hanggang 250 na tao lamang ang maaring sumakay rito. Kasama na sa bilang ang mga pulis at mga manggagawa ng pagoda. Kailangan ding nakasuot ng life vest ang mga sasakay at sasama sa prosesyon ng pagoda. Ang mga batang may edad 8 pababa, hindi pa hihintulutan sumakay para sa kanilang seguridad. Tuwang-tuwa naman ang ilang Bocaweño sa pagbabalik ng tradisyon. Masaya po at excited dahil muling naglalayag ang bayan ng Bocaue mula sa malungkot na pinagdaanan. Napakaganda to sa mga batang tulad ko na makita nila yung sigla ng pananampalataya ng mga taga-Bocaue dito. Maris, isang concert at fireworks display ang naganap dito sa Bocaue. Bukas simula na rin ang maglalayag ang pagoda sa Bocaue River. Maris? Alam mo, Jamie, mahigit 2 dekada. If I remember it correctly, after 21 years lang nila muling binuhayan, nawala yung mayaman at sagradong tradisyon na yan pagkatapos nga ng trahedya at binalik nila yan last year. At I'm very sure na marami ang nasasabik na makasakay dyan sa pagoda. Gaya nga ng sinabi mo, 200 lamang yung pwedeng makasakay. Paano ba nila pipiliin yung mga pwedeng sumakay sa pagoda? Bukod dun sa sinabi mong age limit, paano kung naparami at may magpumilit na sumakay? Paano nila pipiliin o ano yung criteria para makasakay ka dun sa pagoda, Jamie? Maris, tama ka nga, no? Dahil nga sa ikalawang taon lamang ulit ng pagbabalik nitong tradisyong ito na matagal na nang nahinto, marami dito sa mga taga-Bocaue o maging yung mga dayo pa, yung excited na muling sumakay dito sa pagoda. Pero ayon dito sa pamunuan ng piyesta ngayon na nakausap natin, mahigpit nilang ipatutupad na 200 to 250 lamang na katao yung sasakay sa pagoda. Kaya pagdating pa lamang sa pantalan, may mga organizers ng magbabantay para bibigyan nila ng ticket yung sasakay. Kung walang ticket, hindi nila pahihintulutan sumakay dito sa pagoda. At yung mga bata na mula 8 taon gulang pababa, hindi daw nila muna papahintulutan sumakay para sa seguridad ng mga ito. Mahigpit daw nilang ipatutupad to at alam naman daw nila na susundin ito ng mga taga-Bocaue dahil daw ang mga taga-Bocaue disiplinado na at ayaw na nilang maulit yung nangyaring trahedya na nangyari noong 1993. Maris? Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos.